Magandang araw sa lahat. Ito naman yung isa sa pinakasikat na theory sa psychology, no, yung five-factor theory. Ang mas kilala bilang Ocean na dinevelop, no, kumbaga inayos ng mga theory sa sina McRae at Costa. So, yung five-factor, ano yun, meron yung mas mahabang history na, pero sila McRae at Costa kasi yung nag-develop nung kung ano yung alam natin ng mga definition at yung mismong test na ginagamit natin, yung NeoPy, no? Isa sila sa talagang nag-develop nun. Ngayon, ano naman pakinabang ng five-factor theory sa motivation, no? O sa pinag-uusapan nating humanistic perspective. Nabanggit ko na nung nakaraan na yung humanistic perspective kasi tumutukoy siya o nagpo-focus siya sa individual. So, nakapasok talaga yung five-factor theory sa humanistic kasi tinitignan niya yung tao. Ikaw bilang ikaw, no? Tinitignan niya 'yun, no? At paano naman ano yung importansya niya sa trabaho? Yung mga traits na tinutukoy natin, ginagamit siya psychologically kahit sa trabaho, bilang predictor. Kasi halimbawa, napatunayan na sa mga pag-aaral na yung high conscientiousness ay magandang predictor o stable na predictor ng magandang job performance sa karamihan ng trabaho. Gano'n din naman sa extraversion, kung mataas daw yung extraversion mo, malaki yung chance mo for promotion. At panghuli, yung mataas na level ng neuroticism, nakikita siya bilang predictor ng disciplinary problems. No? So, anong implication nun? Kadalasan, kapag mataas yung neuroticism, hindi siya hinahire. Ito, no? Ano ba yung halimbawa niya, no? So, yung 5 factors, no, kung titignan nyo, since tungkol nga siya sa iba't ibang traits, no, nagagamit rin siya sa role assignment kasi tinitignan kung saan ka malakas, kung saan ka mahina. So, kung halimbawa sa conscientious kang tao, kadalasan ayun yung mga inaano sa magagaling mag-organize, no? Ayun yung mga tao na yan, no? Yung mga extraversion naman ay yung mga magagaling makipag-konekta, no? Makipag-usap, no? Ayun yung mga tao na yun, no? So, kung alam mo yung kanilang trait, malalaman mo rin kung saan sila magaling, saan sila mahina, no? So, ginagamit yun madalas para mabigay sa kanila yung natatamang role. Bukod pa ron, yung complementary teams na tinatawag kasi ang ginagawa talaga ng karamihan ng kumpanya is 'pag bumubuo sila ng team para maging effective, dapat complementary yan, no? Dapat nag-strive ka for balance and diversity. Kumbaga, hindi effective na teams, technically yung teams na lahat sila is mataas yung extraversion o lahat sila is, ah, mataas yung neuroticism o kung ano pa man. Basta yung dapat since nagse-strive ka sa balance, sa diversity, dapat yung mga tao na yun may kanya-kanya silang strength, may kanya-kanya silang kayang gawin at may iaalok sa team, 'no? Meron silang ambag. Kasi kung pare-pareho yan ng dating at ng katangian, hindi gano'n magiging effective yung teams. Bukod pa dun, yung pagde-determine mo kasi ng pagme-measure mo ng traits, nagagamit rin yan sa conflict management. Paano? Since alam mo yung trait niya, alam mo kung paano magre-react yung tao o magre-respond, 'no? Dun niya kung nabasa niyo na yung librong Surrounded by Idiots, 'no? Kung saan binigyan ng kulay yung mga tao, 'no? Dun mo mas maiintindihan na yung mga tao iba't iba talaga yan, 'no? So, yung approach mo dapat iba-iba rin, 'no? At para maging effective yung approach mo sa iba't ibang tao, dapat kilala mo muna kung sino sila. Ito yung LMX theory, 'no? Ah ni Fiedler tsaka ni Labienne, Green and Blaine. Kilala rin bilang vertical dyad linkage, no? Yung vertical dyad linkage. Ayun, no, nabanggit ko na yung LPC, no? Yung least preferred coworker scale, no? Na-inspired dito sa theory na to, no? Kasi kung mababa yung LPC, task-oriented, mataas, people-oriented. Kumbaga, kung ito sa mga measure para makilala mo yung tao, no? Kung ano yung orientation niya talaga. Bukod pa ron, yung relationship centric. Ito kasi yung theory na
insert 'no, kumbaga isa rin 'to sa minsan ini-insert rin siya bilang leadership theory 'no, kasi ang tinutukoy na magiging effective daw yung leadership kung yung titignan natin yung relasyon niya doon sa subordinate 'no, hindi lang dun sa leader. Kasi yung mga naunang theory ng leadership tinitignan kung nagbabanggit sila ng mga characteristic ng leader. Ito namang LMX sinabi niya, tignan niyo para malaman niyo kung effective talaga yung leader, tignan niyo yung relasyon niya doon sa mga subordinate niya. At ayun nga, isa rin sa mga characteristic ng isa rin sa mga katangian ng magandang relasyon 'no, is yung awareness na kung saan yung mismong leader, wino-workout niya yung biases niya, gusto niya, wino-workout niya kung ano bang bias niya, meron ba siyang nararamdamang favoritism 'no, paano niya wino-workout yun? Ginagawa niya yun sa pamamagitan ng, mga opportunities 'no, na nagbi-build siya ng trust 'no, tapos kung ano man yung ginawa niya sa isa, ayun rin yung gagawin niya sa isa 'no, para walang mapansin 'no. Palalimin pa natin 'no, para mas maintindihan. Halimbawa pagdating sa coaching 'no, kung titignan natin yung relasyon ng leader at ng member, ang gusto naman talaga kung para maging effective is meron kang connection doon sa lahat ng ng nasasakupan mo. Pero sabi nga ng theory merong outgroup, hindi meron tayong merong lumalabas na outgroup. Kaya yung gagawin dapat ng effective leader is magre-reach out siya dun sa outgroup para magkaroon ng ng maayos na relasyon at ma-include dun sa in-group 'no, na para maging maayos yung suporta. Bukod pa dun, performance review 'no, dun nga sa tinutukoy nating biases 'no. Na kung saan kung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, meron kayong hindi pagkakaintindihan, hindi kayo parehas ng opinyon 'no, kahit hindi gano'n, kahit na hindi gano'n kaganda yung relasyon ninyo, hindi niyo dapat dinadamay yung performance review na dapat tinitignan niyo lang talaga sa performance is yung mismong performance 'no. Dapat wino-workout niyo yung biases niyo, yung mga factors naman talaga na hindi naman talaga involved dun sa performance. Bukod pa dun, since patungkol nga siya kadalasan sa leadership 'no, dapat wino-workout rin ng leader yun nga, yung biases niya, yung paggugrupo-grupo niya sa mga tao 'no. Dapat ang ginagawa niya is overall binu-boost niya yung moral ng lahat ng kasamahan niya 'no, na overall, inaalok niya ng maayos na relasyon 'no. Mayroong one-on-one ta's kung ano man yung consistent siya, meron siyang kung ano yung ginawa niya sa isa, gano'n din yung trato niya sa isa 'no. Ayun dapat yung trait ng mga effective leaders. Ito yung isa sa pinakakilalang theory kasi marami siyang application 'no. Prinopose siya ni B.F. Skinner, pero yung buong pangalan ni B.F. Skinner is Burhouse Frederick Skinner 'no. Ang pinakakilala niyang experiment pagdating sa theory na 'to is yung rat box. Makikita niyo naman sa presentation ko kung ano yung itsura nung ng rat box 'no, kung paano siya nag-work 'no. Yung positive reinforcement, yung negative gano'n. Nandiyan 'no, yung reward yung pagkain, yung reinforcement na shock, yung positive punishment na mild shock, yung negative punishment yung wala ng binibigay 'no. So, operant conditioning, para maiba niyo siya sa classical conditioning, 'pag sinabing operant, yung consequence daw, yung consequence yung pinag-uusapan. Kapag sinabi namang classical, yung yung pairing ng dalawang stimuli 'no. Halimbawa yung kay Pavlov bilang classical, pinag-pair yung tunog ng bell sa paglalaway nung aso 'no. Yung pinag-pair niya yung pagkain tsaka yung bell, kaya kahit bell na lang naglalaway pa rin yung aso. Pero pagdating naman sa operant conditioning, ang tinitignan kasi diyan yung consequence. O ano naman nangyari kaya nga operant, o ano naman 'no, para matandaan niyo madali 'no. 'Pag operant conditioning ang itinatanong, o ano naman 'no, ibig sabihin yung consequence. Kasi yung consequence nahahati siya sa positive reinforcement tsaka negative reinforcement, yung punishment meron ring positive at negative 'no. Kapag sinabi kasing para hindi malito 'no, 'pag sinabi kasing positive at negative, positive may binibigay 'no, negative meron namang binabawi. Tapos 'pag sinabi namang reinforcement, ang goal is yung ma-increase yung behavior kung ano man yung behavior na yun, desired na yun 'no, kaya ka nagbibigay ng reinforcement, gusto mo yung behavior. 'Pag punishment nga, kaya nga punishment gusto mong huminto na yung behavior na yun 'no. At
siya rin yung nagbigay nung 4 types ng schedule, no? Yung fixed interval, fixed ratio, variable interval, at saka variable ratio. Pag sinabing interval, ang tinutukoy diyan is yung pagitan nung pangyayari tsaka nung consequence, no? Kung gaano siya, kung ano yung nun, no? Kung ano yung pagitan. Halimbawa, fixed interval yung kinsenas ng sahod mo, no? Yun, no? Fixed ratio naman, ganyan. Yung fix nung kung ano yung ginagawa mo, no? Halimbawa, ikaw yung tipong nakailan ka ba ng produkto? Kung ito yung magawa mong produkto, ito yung sahod mo, gano'n, no? Variable interval naman, ayun halimbawa yun sa mga paiba-iba, no? Ito yung mga nararanasan ng mga kadalasan ng mga freelance, no? Kasi yung sa variable ratio naman, ang kadalasan ginagamit dito is yung sa sugal, no? Yung sa sugal kasi nga variable ratio, no? So, hindi paiba-iba yung bilang ng responses, hindi mo alam kung kailan ka mananalo. So, unfortunately, behaviorally, yung variable ratio kasi nagle-lead rin siya sa mga hindi maayos na na association o yung pagkatuto mo, no? Kaya hindi rin talaga nagle-lead rin siya halimbawa kung yun nga yung tinukoy kong sugal, no, yung gambling behavior kasi, no, yung problematic gambling behavior, pinapaliwanag rin yun ng variable ratio. Nabanggit ko kanina marami kasi siyang ina-applyan, no, kasi madaling i-apply at maintindihan yung theory. Kapag may ginawa ka, may bibigay kang consequences. Kaya na-apply siya sa pagiging magulang, sa trabaho, sa edukasyon, no? Naging ugat rin siya ng mas sophisticated pang mga technique tulad ng ABA, tulad ng OVM. Ayun yung ugat talaga, yung ugat talaga nila is yung reinforcement theory na nagmula sa theory ni B.F. Skinner, no, yung reinforcement na yan. Tapos, pero originally, isa sa mga binanggit niyang principle is yung Premack principles o kilala rin bilang Grandma's rule na kung saan first then, no? Kumbaga, ito yung least prepared niyang activity, tapos ito yung prepared niyang activity. Para maging rewarding yung experience, may papagawa ka muna doon na hindi niya gustong gawin para kapag ginawa niya na yung activity na prepared niya, matuturing siya as reward, no? Gano'n. Dahil nga marami yung applicability, no, marami ring example. Example sa positive reinforcement, yung may binibigay ka dahil may gusto kang behavior, incentive, bonus, recognition, travel, no, ayun yung mga kapalit niyan, no. Negative punishment naman, meron kang inaalis kasi ayaw mo yung behavior niya. Ano yung mga ginagawa doon? Avoiding tantrums, hindi mo pinapansin yung bata kapag nagtatantrums siya. Wini-withhold mo yung bonus kapag hindi na maayos yung performance kung ikaw yung boss. Kasi hindi kinukuha mo yung Tapos positive punishment naman, may binibigay kang punishment kasi ayaw mo na ng behavior. Paano ginagawa yon? Halimbawa, pinapaglinis mo yung bata ng pagkain na tinapon niya. Yung athlete naman, pinagtatakbo mo kapag nag-cellphone during training, no? O kaya naman, yung tao na binibigyan ng ticket dahil masyadong mabilis, no? Kumbaga, ang negative reinforcement doon may multa. Ayun, kadalasan. Ang negative reinforcement naman is yung pag re-reinforce mo ng behavior, may tatanggalin kang hindi nila gusto, no? Halimbawa, ito yung hindi mo gusto yung siyempre hindi naman sino ba may gusto ng no, sa exam, no? So, example diyan, exempted ka sa periodical exam kasi naka-perfect ka ng score sa quiz. Paano naging negative reinforcement 'yon? Nire-reinforce mo yung pag-review niya. Yung pagkakaroon niya ng readiness sa surprise quiz. Ang negative doon is yung point na may tinanggal ka. In-exempt mo siya doon sa periodical exam. Ito namang goal setting theory, no? Ni Edwin Locke at ni Gary Lantham. Si Edwin Locke hindi si John Locke. Iba si John Locke, no? Si Edwin Locke at si Gary Lantham, sila yung nag-propose ng goal setting theory. O mas kilala ng iba bilang SMART or smarter goals, no? Yung pagpo-formulate ng ganun.
Tulad ng sinabi ko, ang kadalasang ginagamit na technique para mas matandaan yung mga concept ng goal setting theory is yung SMART or smarter goals. No? Pero meron kasing mga original term na ginamit sina Latham na sila Lack. At yung mga term na yun is yung clarity, challenge, commitment, feedback, and task complexity. No? Na related din naman sa pinalit nating mga term na specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. No? So, paliwanag pa natin. Yung clarity, matutugma siya doon sa specific, no? Halimbawa, pag nagsiset ka ng goal, dapat malinaw, no? Ano bang gusto mong gawin? Imbis na review IO, yung ilagay mo sa goal mo, mas magandang goal yung review humanistic theories for TOSA, no? Ah, pwede rin naman na imbis na I will produce as many as I can, pwede mo sabihin na I will print 5,000 pages in the next hour. Pagdating naman sa measurable, no, dito kadikit naman yung feedback kasi yun nga, since mini-measure, yung mismong measure, nagiging source of feedback yun. Halimbawa, yung score mo sa isang exam, no, so nagiging feedback yun kung ano ba talaga yung kailangan mo pang i-improve, no, makikita mo dun kung ano yung mga areas na dapat mo pang i-improve. Sa attainable naman, dito yung sa challenge, no, kasi yung dapat yung mga goals mo kahit ano, dapat may level pa rin ng challenge kasi kung walang level of challenge, walang mangyayaring growth, no? Walang mangyayaring improvement. So, all sinasabi natin attainable, ang kadugtong talaga niyan is yung pagiging difficult, no? Yung pagiging challenging ng goals. Tapos, sumunod naman doon is yung relevant, no? Yung relevance niya. Na kadikit naman is yung commitment sa original terms. Kasi kung dapat yung mga taong gagawa nun, halimbawa ikaw may sinet kang goals, committed ka dapat sa goal na yun, no? Dapat may relevance sa yun. Halimbawa, ikaw bilang hindi naman lahat ng taong graduate ng BS Psychology is may relevant yung pagre-review pa further ng IO. No? Kasi ang totoong may relevance dito o yung committee dito is yung mga taong magte-take ng board exam, no? Kumpara sa mga taong graduate ng psych pero ang gusto na nilang goal is makapagtrabaho. Yun naman, yung sa panghuli, yung time bound, no, sinasakop naman nito yung complexity, no, kasi in simple terms, no, kapag komplikado yung goal mo, dapat kailangan niya ng mas mahabang oras. Kapag simple lang yung goal, pwede mo siyang gawin agad. Linawin lang natin na yung original na mga theories, 5 lang yung binigay nilang principle, yung 5 core principles, no? Pero yung mga modern na sumunod sa kanila, yung mga modern proponent, dinugtungan pa yung SMART goal ng smarter goals, yung ER, evaluate and revise, no? Bakit ba? Kasi para mas maging malinaw, no? Evaluate, ibig sabihin, dapat evaluate mo yung nangyari doon sa performance mo, no? Ano ba yung mga methods na effective? Halimbawa, kung ikaw yung nag-aral, ano mga methods yung effective? Yung nagsusulat ka ba? Yung nanonood ka ng video? No? At realistic ba yung pagse-set mo ng goal, no? Na abot ba? O mas kailangan pa ng oras kasi komplikado pala yung sinet mong goal, no? Pwede rin na tapos yung panghuli, yung revise, no? Kasi nga, ididikit mo, kadikit din ito ng core principle ng feedback, no? Kasi kapag yung feedback, continuous yan, no? So, after mo ma-receive yung evaluation, i-revise mo dapat yung goal mo para mas maging realistic, para mas maabot mo pa, no? Dito naman tayo sa importance, no? Ano yung kahalagahan nung pagsiset ng maayos na goal, no? Yung pagsiset kasi ng maayos na goal, napatunayan sa pag-aaral na nag-i-improve siya ng motivation tulad ng goal ng iba pang humanistic theories, no? Motivation, focus, and performance. Kasi pag malinaw yung goal, kahit may kahirapan, na-energize yung individual na abutin yun, napapush siya na abutin yun. Tapos, dahil nga napapush siya na abutin yun, nagpipredict siya ng success, no? Sumunod doon, yung monitoring and evaluation. Isa kasi sa pinaka effective na format ng evaluation kahit sa trabaho is yung pagse-set ng goal, no? Halimbawa, yung supervisor mo, magbibigay yan sa'yo ng mga listahan ng gagawin mo. Diba? Ng mga goals mo na dapat gawin sa isang araw o sa linggo na yon. Tapos,
yung evaluation ng performance ng mangyayari doon, titignan kung nagawa mo ba yung trabaho mo, yung mga goals na sinet niya. Kasi kung hindi mo nagawa, ayun yung evaluation mo na meron ka pang areas for improvement na dapat galingan mo pa yun. Panghuli naman, syempre, kahit may kahirapan yung mga goal na sineset mo, attainable pa rin siya. So kapag na-attain mo yung goal na yun, magpo-provide yun ng satisfaction o moral sa'yo, no? So, pag na-achieve mo yung goal na yun, magkakaroon ka ng sense of accomplishment, self-efficacy, ipaniniwala mo na kaya mong gawin yung task na yun, at yung job satisfaction na ayun na din naman yung goal ng iba pang naunang theories. Para mas maging malinaw, nagbagi pa tayo ng ibang halimbawa. Sa customer service, halimbawa sa BPO, para pag ina-apply yung SMART goals na yan, yung goal setting theory, ang may kita mo dun sa papel is yung goal ng mga leader, no, o yung mismong executive na halimbawa ito, reducing average customer wait time 30 seconds in the next month, no? So specific na i-reduce nila ng 30 seconds, hindi nakalagay na reduce less or kung ano pa man, nakalagay 30 seconds. Tapos measurable kasi nakalagay rin na next month, no? So dapat minimeasure nila na ito yung basihan ng performance. Tapos aanin na nila, sukatin nila kasi 30 seconds na yung binanggit nila. Sumunod naman kapag halimbawa sales, no, gusto nilang pataasin yung kita o yung revenue ng 15%, no? So specific na 15%, pero since kita nga siya, medyo challenging, no? Depende pa yun sa nature ng business ninyo. At pwede rin naman nag-hold sila ng weekly reviews para magkaroon sila ng source of feedback doon sa customer nila, no? Panghuli, yung learning, no? Itong sa mga nag-aaral halimbawa ng bagong lengguwahe, pwede nilang gamitin yung specific principle na kung saan imbis na I will learn Spanish vocabulary words, sasabihin, lalagay niya sa goal niya, learn 100 new Spanish vocabulary words daily for the next month, no? Nilagyan niya pa ng next month para nga may time bound, no? Time bound, specific, no? Measurable kasi 100 as daily, so may feedback dapat, no? Ayun.